Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, kapay energy para sa lahat. Tayo general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Okay, Gemini. So weekly tarot reading siya, so alamin natin kung ano ba yung possible na message na resonated sa iyo, Gemini. Wow! Okay, Gemini. 33. Isang sitwasyon sa buhay mo, Gemini, isang decision making na posibleng pinag-iisipan mo, matagal mo itong pinag-iisipan. Ang nakikita ko sa'yo dito, kasi medyo may edad na to so ibig sabihin, meron dito na nagkakaedad na siya sa isang company, sa kanyang trabaho, and parang feeling niya hindi siya napopromote, or yung benefits from the start ay ganun pa rin hanggang sa ngayon. So, iniisip niya na tumanda na ako dito sa company pero wala akong nakukuha. So, 33, nasa tamang direction ka. Huwag mong sabihan, Gemini, na hindi to yung direction kasi nagkaedad ka na dyan And dito sinasabi ng bala sa'yo na yung concern mo na yan ay posibleng masolusyonan mo yan. Isipin mo lang ng mabuti kung ano yung solusyon, kung ano yung resolution, kung ano yung answers dyan sa iniisip mo. Number 25-7, if you're waiting, if you're looking for parang promotion sa trabaho, salary increase, change of job, change of career, mga financial plans, parang ganon, dito sinasabi sa'yo na incoming, upcoming na siya. So, as much as possible, be patient, okay? Self-discipline, Gemini, kasi ganon yung nakikita natin na sa linggong ito, maraming parang lahat ng zodiac signs ay masyado silang aggressive, diba? Kapag ganun, alam mo yung kailangan makuha ko to agad-agad, diba? So, nakikita ko sa'yo na isa ka sa mga ganun na zodiac signs na nagmamadali. Kailangan makuha natin to kailangan makapunta tayo ng ibang bansa, doon tayo mag-relocate, parang ganun. So, pwedeng hindi ikaw, pwedeng asawa mo, pwedeng kapamilya mo na parang may pressure dito pinipressure ka or pinipressure yung situation, yung parang pinupush, kinukontrol yung situation. So, huwag kayong masyadong aggressive, okay? Nasa tamang kang direction Kung ano man yung iniisip mo sa ngayon, let it go, let it flow. May mga concern tayo sa buhay na useless, diba? Sa 25-7, kung ano man itong hinihintay mo, darating siya sa tamang panahon. Darating siya sa right timing talaga, right moment. First card natin sa second deck is Emperor. Emperor and High Honor, same energy siya. So, ibig sabihin, stability, security, balance. So, if you're waiting for Emperor or to become Emperor or ma-reclaim yung power mo or maging stable yung takbo ng buhay mo, parating siya sa'yo, diba? So, kung iniisip mo na may iba sa inyo, Gemini, na ang tagal ko naman makapundar ng bahay, ang tagal naman makipag-ipon, ang tagal ko naman ma-promote, ang tagal naman tumas ang sweldo ko, ang tagal naman ng retirement ko, parang gano'n. Dito sinasabi sa'yo na huwag kang mag-alala, okay? Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-panic, kasi sa kasalukuyan ngayon, stable yung situation mo masyado ka lang napipressure sa takbo ng mundo sa ngayon. Diba? So, nandito yung Hermit, sinasabi sa'yo na ihang mo muna yung mga plano mo. January pa lang tayo, okay? Wag kang ma-pressure. Wag mong pressure yung sarili mo may stress ka niyan. Alam mo ba sa taong 2026, maraming mga tao yung pwedeng ma-stress dahil sa sobrang aggressive ng situation. Ang 2026, 2025, 26, 27, ang daming tao na parang magiging, yung mababait, diba? Parang it turns out na magiging greedy. Alam mo, nakakatakot yung magiging situation kasi magra-rat race talaga which is understandable naman kasi ang hirap ng buhay sa ngayon. Pero sinasabi sa'yo dito na kanya-kanya tayo may destiny tayo, diba? May naka-destiny dyan. Kahit kontrolin natin sa ngayon, pilitin natin, okay, makukuha mo ng pilit, but ang endings nun, hindi ka magiging masaya. So, hayaan mo lang. As long as na ginagawa mo yung best mo, yung part mo,
Yun lang, nasa tamang direction ka eh. Nasa tamang timing ka. Nasa tamang, kumbaga sa straight yung direction mo eh. 'Di ba? So, ang gawin mo lang is self-discipline lang. 'Di ba? Disiplinahin natin. Sa temptation kasi matitempt talaga lahat. 'Di ba? Matitempt lahat ngayon. Ang pinaka goal ng lahat ng tao sa ngayon, kahit mag-survey pa tayo, pera, stability, money, parang ganun. Alam mo kung bakit? Kasi gawa yan ng social media. Gawa yan ng mga posting na every Christmas, every New Year, every birthday, summer, vacation, napopost sila ng, eto yung success ko, eto yung ganyan-ganyan. So, napipressure yung mga tao. Pero sa'yo, temptation yan. Okay, temptation yan talaga. Dito sinasabi na make sure na mag-focus ka sa pamilya mo. Focus ka, you're blessed. You're blessed. You are super, hindi lang blessed super duper blessed ka sa pagkakaroon ng pamilya, sa pagkakaroon ng parent, siblings, wife, husband, children, in-laws na nandyan para sa'yo. And yung iba, healthy, walang problema. Okay? Atong reverse na Six of Cups, sinasabi sa'yo dito na if naka-ano ka pa rin sa past mo, hindi ka pa rin maka-move on sa past mo, i-let go mo na yan. Huwag ka nang maghintay. Ang tagal mo na sigurong single, nag-asawa na yung ex mo, pero ikaw hindi nag-aasawa. Kasi hinihintay mo siya. Hindi, huwag ka nang maghintay. Ang past mo dito is kailangan mo nang i-let go. Huwag mo nang hintayin yan. Wala nang mangyayari dyan. And Zero the Fool sinasabi na start over. Move on. Start over. Start fresh. And Zero the Fool, leap of faith. Diba? Gawin mo kung ano yung gusto mo. Okay? And dito naman, sinasabi sa'yo dito na oras na para magsimula ka ng bagong buhay, bagong pamilya. Halimbawa, kung hiwalay ka sa asawa, hiwalay ka sa kalibin mo, girlfriend, boyfriend, mag-move on ka na. Okay, and let go, let God. Zero the Fool, sinasabi, it's time to move on, start fresh. And kung nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng kapamilya, nawalan ka ng relationship, ito na yung simula para magsimula ka na i-build up yung relationship mo or yung foundation mo. Kasi lahat naman tayo yung foundation natin is relationship. Like family, yun yung home natin eh. So, dito sinasabi na you have the time, you have the ability na mag-create ng panibagong buhay, panibagong motivation. Kasi para sa akin, motivation ko is family, parang gano'n. So, my foundation is family. So, sinasabi sir dito, maybe ikaw din, dito sinasabi ng focus ka sa foundation mo sa ngayon. Okay? King of Pentacles will follow. So, yun, di ba? Pag sinasabi sa'yo dito na pag nakafocus ka sa isang bagay, sunod-sunod na yan. So, kung pera yung focus mo, dapat balance. Pera in relationship and self-love, self-care. Hindi lang puro pera, hindi lang puro pamilya, hindi lang sarili. Dapat balance. Okay? So, thank you guys. Bye!